ng lahat ng mga banal. Itong mga banal na ito ay hindi lamang po ang mga banal na sila ay ayon sa panukat ng simbahan ay itinatanghal natin, no? At pinagdiriwang natin ng kapistahan o pagunita sa bawat buwan ng ating liturgical calendar. Sasama na rin po natin dito yung pinagdiriwang, yung tinatawag na alipunan ng mga banal, Communion of Saints. Dahil hindi makapapasok sa langit ang isang tao pang may bahid ng pagkakasala. Kaya pinaniniwanag sa atin ng simbahan yung mga salitang kalipunan ng mga banal, Communion of Saints. At kasama sila rito sa pagdiriwang na ito. Ang lahat ng mga kaluluwa na nanahan sa piling ng Ama sa langit, sila ay ating tinatanggap na mga banal dahil wala na silang bahid ng pagkakasala. Kaya nga, sila na ang nananalangin para sa atin. No? Sa pamagitan nila, tumatawag tayo sa Diyos para digin ang ating mga panalangin. Pero, sinasama pa rin natin pagkaminsan sa ating pananalangin sa pagunita sa araw ng mga kaluluwa. Marahil, mayroon pang mga kailangan silang pagbayaran na mga pagkakasala hindi man nababayaran dito sa lupa, at ito yung tinatawag nating mga nailagay sa pansamantala sa tinatawag nating purgatorio. Kaya yun ang ating mga inugunita at ipinapanalangin tuwing tayo mag-aalay ng banal na misa. No? Yung panalangin sa mga kaluluwa sa purgatorio. Kaya ito ang mapapansin ninyo kanina na binanggit ni Father, sapagkat sila yung ating mga inaalala. Pero yung mga banal sa langit, no, lahat ng mga napunta na sa langit, no, hindi na nila kailangan sapagkat nandun na sila sa ating Panginoon. Sila na at ang panalangin nila ang kailangan natin. Tayo nananalangin sa mga kaluluwa sa purgatorio at tayo naman ay pinutulungan ng mga kaluluwa sa langit ang lahat ng mga banal sa ating panalangin, ginagawang pananalangin dito sa lupa. Kaya purihin ng Diyos, no? Sapagkat tayo ng mga tinawag na anak niya, sabi sa unang pagbasa, ay laging inaakit at tinatawag ng Diyos na mamuhay ng malinis katulad ni Kristo upang mapagtabi natin ang pangako niyang buhay na walang hanggan sa langit. Alam mo ninyo yung binabanggit na mga napunta sa piling ng Diyos sa langit. Ito yung mga mapapalad sa Ebanghelyo. The poor in spirit, mga dukha. Ito mga dukha sa espiritu. Ito mga taong meek, humble, peacemakers, no? Mapagpakumbaba, may maamo, malinis na puso, at mahabagin, at gumagawa ng daan sa pagkakasundo. Pinag-uusig sa kalooban ng Diyos, at kahit sila inaalimura, sila ay pinag-uusig at pinagbibigka ng lahat ng kasamaan na kasinungalingan, sila ay nagtamasa na at nagtamo ng kagalakan ng gantimpala sa langit. No? Kaya yan mo ang mga sinasabi natin mga banal. Alam nyo, yung mga banal na ito ay hindi natin sinasamba. Sila lagi ay nagpapaalaala sa atin ng kadakilaan ng Diyos na mga halimbawa para sundan natin at maging buhay din natin ang kanilang naging buhay. Kaya dito, pinaniniwanag sa atin, no, na pag nagdiriwang natin yung kapistahan ng mga banal, hindi natin pinagdiriwang yung kanilang kapamanakan dito sa lupa, kundi kapamanakan sa langit. Sapagkat tayo ay nagtatagumpay kung tayo nakararating tumina sa piling ng Ama sa langit. Kagaya nito mga banal na ito. Sabi doon sa unang pagbasa, sila ang halimbawa ng mga taong dumaan sa mahigpit na pagsubok at nanatiling matapat sa ating Panginoon. Na kahit sila sinusubok ng maraming mga paghihirap at mga pag-uusig, sila ay nananatiling tapat. Kaya una mga kapatid, tatandaan natin, ang mga banal sa ating simbahan, they have lived an exemplary life as God's children. No? Yung kanilang buhay, kung titingnan
natin parang mga outstanding student, no? Kumbaga, sila yung mga nangingibabaw at nangunguna kung paano mabubuhay ng tapat at totoo bilang mga anak ng Diyos. So, tingnan natin, itinataman natin si San Juan de la Cruz. Ang ating parokya ay pinangalan sa kanya. Bakit? Dahil si San Juan de la Cruz ay naging isang matapat at banal na pari. Kaya ibig sabihin, yung kanyang katapatan, yung kanyang kabanalan ay ating susundan. Tumina, di ba? Kapag ginugulitan natin ang Mayo 15, si San Isidro Labrador, ang kanyang naging buhay ay laging inuuna ang Diyos sa kanya, no? Sa kanyang mga gawain, bago siya pumunta sa bukid, bago magsimula ang kanyang paggawa, siya ay nagdarasal sa simbahan, sa kapilya na yon na kanyang pinupuntahan, at nagtatagumpay siya sa kanyang masaganang ani at paggawa sa bukid. Inuuna niya ang Diyos. So, these saints in our church, they have lived an exemplary life as God's children. Pangalawa, ang mga santo at mga banal po natin na ito, sila ay models of how to live a virtuous life. Kung paano mabubuhay ng may isang mabuting karakter bilang tao, no? Bilang naglilingkod sa ating Panginoon. Na kahit mayroon bang mga sinasabing pinagdadaanan sila na mga pag-uusig, pag-aalimura at pagbibintang, sila ay nananatiling ipinapamaral ang salita ng Diyos at ang turo at salita niya ay kanilang isinasabuhay. O tingnan natin si San Lorenzo Ruiz, di ba? Tuwing September 28, pinagdiriwang natin ang kanyang kapistahan bilang unang Pilipinong santo at martir na nagsabi na hinarap niya ang kanyang kamatayan at ipinapatagwid sa kanya ang pananampalataya. Sabi niya, kahit man ako'y may 1,000 buhay pa, muli at muli kong iaalay ito sa Panginoon. Ganon kalakas ng loob at katapang ang ating mga banal, sapagkat sila ay modelo na tinatawag nating virtuous life. Buhay na kalulutugon, kasiya-siya at tunay na halimbawa para sa maraming Kristiyano. Marami po ngayon na kaunting pagsubok, kaunting pag-uusig sa kanilang buhay, itinatakwil na nila ang pananampalataya. Kaya isang very relevant celebration ang ginagawa natin na kung paano ba tayo mabubuhay bilang mga anak ng Diyos. Pangatlo, the saints are also models of how to love and remain ever grateful to God despite of the trials and tribulations. Sila yung kanilang pagmamahal. It is not an ordinary love. It is not even an ordinary gratefulness, but it is an extraordinary character. Kung paano sila nagmamahal, paano sila nagiging tapat. Kakaiba sa ordinaryong pinapakita natin pag-ibig at katapatan sa Diyos. Na pagkaminsan, yung ating pag-ibig ay pag-ibig lamang na mababaw o paibabaw. At yung ating katapatan, subalit ang kanila, kahit man harapin ng kamatayan, ito ay tunay na pag-ibig sa Diyos at ganun din ang kanilang katapatan. Kaya nagagawa nila mag-alay ng buhay sa kanilang kapwa dahil sa matapat nilang pag-ibig sa ating Panginoon. O tingnan ninyo, October 16, pinadiriwang natin si San Lorenzo ang Diabolo na inilagay sa isang parilya para ginawang litsyon. Noong nasusunog na ang kanyang likod, sinabi niya dun sa mga nag-iikot sa kanya na ibalik ka rin naman sapagkat ang kanyang dibdib ay hindi pa nasusunog, hindi pantay ang pagkaluto sa kanya. Nakuha pa rin niya na sabihin ang mga salitang iyon. Bakit? Dahil sa kanya pag-ibig sa Panginoon ay naasahan niya, hindi siya pababayaan ng Diyos kahit umarap sa maraming mahigpit na pagsubok. Kapatid, kahulihan ang mga banal na ito. They have shown us the way how to be citizens of
Itinuro nila ang daan kung paano tayo magiging mamamayan ng langit. Hindi na mamamayan ng mundong ito, kundi inaasahan na habang tayo naglalakbay, makakarating tayo sa bayan o sa lungsod ng Diyos bilang kanyang mamayan na nagtagumpay sa pakikipaglaban sa kasalanan sa mundong ito. At ito ang mga banal. Ganon din, inaalala natin ang mga sumakabi ng buhay na alam natin nakarating sa langit dahil sila hindi na nagpupala ng pagkakasala at pinaghaharian na lamang ay pag-ibig sa Diyos. Kaya mga kapatid, nawa patuloy na maging isang hamon ito para sa ating lahat. Kaya naginugulitan natin ang lahat ng mga banal. Alam natin mayroong namamagitan sa ating sa Diyos, sa ating pananalangin. They are our intercessors. They serve as our intercessory persons for our prayers. Laging mayroong nagdadala ng ating mga pagsamo at paglubog sa Diyos dahil sa mga banal na ito. At nagpapakita kung paano tayo mabubuhay ng totoo at tapat sa kalooban ng Diyos. Amen. Magsitayo po tayo at